Summer saya! Pag IBC ang kasama! Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, proklamasyon ng mga bagong party list congressmen hindi muna matutuloy ayon sa Commission on Elections. DILG Secretary Ronaldo Puno, tiniyak na buhay pa ang bihag na Red Cross worker na si Eugenio Vani. Petisyon ng Meralco para sa panibagong rate adjustment aprobado na ng Energy Regulatory Commission. At 2 tao nasawi sa isang aksidente sa Mandaluyong kagabi. Naunsiyami ang nakatakdang proklamasyon ng bagong party list congressmen na uupo sa mababang kapulungan. Ang paliwanag ng COMELEC alamin sa Express Balita ni Jinky Baticados. Maantala muna ang nakatakdang pagpapalabas ng mga listahan ng mga karagdagang party list representatives na nauna ng dinesisyonan ng kataas-taasang hukuman na dapat punan ang lahat ng mga nakalaang upuan sa mga party list groups na kumakatawan sa 20% ng kabuoang bilang ng mga mambabata sa Kamara. Ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, kinakailangan pa nilang malaman mula sa Korte Suprema kung anong panibagong formula ang gagamitin ngayon dahil nga naging questionable ang Panganiban Formula o mas kilala sa Veterans Formula na siyang ginamit noon kaya naging dahilan ng pagsasampa ng kaso ng Banat Party List Group. So we want to clarify a few things with the Supreme Court in the light of this new formula. 1, 2, 3, 4 nakalagay doon sa decision point. So kaya kailangan po ang paglilinaw with the Supreme Court. Not on substantial matters, but on a few insignificant matters, especially the mathematical computation. Ipinaliwanag naman ni COMELEC Chairman Jose Melo kung bakit mukhang masalimuot ang gagawing kalkulasyon. Hindi pa umano kasi maliwanag sa kanila ang gagamiting formula. Yun kanilang denominator na ginamit doon sa isang computation was 15 million something total votes of for a party list. So but later on, this was increased to 16 million. So, nag-ibang ang denominator natin. So, yung mga percentages, nag-iba rin. Inaasahang 2 hanggang 3 araw lamang ang hihintayin bago pa maipalabas ang listahan ng mga party list representatives. Ito habang pinag-uusapan pa ng COMELEC at Korte Suprema ang proseso ng kalkulasyon. Tiniyak din ni Melo na agad nilang ipoproklama ang sinumang magiging dagdag na kinakatawan sa Kamara. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Bumisita kanina sa Kongreso ang mga bagong party list representative na uupo sa mababang kapulungan. Hinikayat naman agad ni House Speaker Prospero Nograles ang mga bagong kongresista na sumapi sila sa mayorya sa Kamara. Ito ang Express Balita na hatid ni Cristina Tanyo. Hinikayat ni House Speaker Prospero Nograles ang mga bagong party list congressman na pumanig sa mayorya. Ito sa unang pagkikita ng House Speaker at ng 13 mga bagong mambabatas sa Kongreso matapos ilabas ng Korte Suprema ang pangalan ng 32 mga bagong party list members, kung saan 54 na mga mambabatas na kumakatawan sa iba't ibang party list organizations ang bubuo sa hanay ng party list members na mababang kapulungan. It does not make any difference because if they join the majority, the numbers and percentages will remain the same. Now, we will have a problem if the 32 of them join the minority. That's going to upset the numbers. Sa mga dumalo, kapansin-pansin na wala dito ang kontrobersyal na si Retired General Jovito Palparan. Tinututulan ng ilang militanteng kongresista ang pagpasok ni Palparan sa Kongreso dahil umano sa mga kaso nito ng paglabag sa karapatang pantao. Pero para sa ibang mambabatas, welcome naman daw si Palparan sa Kongreso. Ako, I welcome anybody who qualifies to become a member of the House. So I don't think
this little thing like questions of different advocacies will convert the plenary into a palengke. So we will prohibit that, of course. There will be official decorum that will be exercised. Pinayuhan naman ni Nograles ang mga bagong miyembro ng Kongreso na dumiretso sa COMELEC para formal na maproklama ang mga ito bago makibahagi sa sesyon sa plenaryo. Aasikasuhin naman ng Kongreso ang opisina na paglalagian ng karagdagang 32 party list members. Bukas naman sa ideyang pagrerenta sa labas ng House of Representatives si Nograles sakaling hindi magkasya ang mga bagong miyembro. Samantala, pinag-aaralan pa kung magkano ang supplemental budget na kakailanganin para sa mga bagong mambabatas. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Para makayanang pondohan ang pork barrel para sa 32 mga bagong miyembro ng Kamara, kailangan na umunong maghigpit ng sinturon ng buong Kongreso. Ayon kay House Minority Leader Ronaldo Zamora, wala nang magawa ang liderato ng Kongreso kundi sundin ang kautusan ng Korte Suprema hinggil dito. Kaya't ang marapat na lamang nilang gawin ay humanap ng pondong pangpuno rito. Sa ngayon, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2.45 bilyong piso para mabayaran ang pork barrel staff maintenance, operational cost at maging ang sweldo ng karagdagang mga kongresista. Posible rin umanong sa susunod na taon na nila kumpletuhin ang pagpapagawa sa South Wing Annex Building ng Batasan Complex na nasira sa naganap na pagsabog doon noong nakaraang taon. Hindi na umano pinagkakasiyahan pa ng panahon ng Commission on Elections ang maliliit na mga bagay na may kaugnayan sa halalan sa 2010 gaya na lamang ng lalabasang umano'y campaign ads ng ilang mga politiko sa telebisyon at radyo. Ayon kay COMELEC Chair Jose Melo, masyado na kasing maraming ginagawa ang ehensya sa ngayon at mahirap din namang matukoy kung talagang kampanya o pagpapakilala lamang ang naturang advertisements. Aniya, tila mas mainam kung magkakaroon ng mas malinaw at detalyadong batas hinggil sa premature campaigning ng mga politiko. Nanawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines sa publiko na gawin ang 2009 bilang isang taon ng panalangin at paghahandang espiritual para sa 2010 national elections. Ayon kay CBCP President Angel Agdameo, ang halalan ay isa sa mga pinakamahalagang elemento ng pagbabago sa lipunan, kaya dapat na handang-handa hindi lamang mga kandidato kundi maging ang mga botante para dito. Kasabay nito, sinabi rin ni Agdameo na bumuo na sila ng set of challenges para sa mga mambabatas, law enforcers, negosyante at maging mga kawani ng media para sa darating na eleksyon. At marami pang express balita sa aming pagbabalik.